Gawa, 28 kabanata. Nang makaligtas na kami, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakabuti nang ipinakita sa amin ng mga taga-roon. Sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo na may namulot ng kahoy, at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula rooy lumabas ang isang ahas dahil sa init. Tinuklaw nito ang kamay ni Pablo. Nang makita ng mga taga-roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, Tiyak na mamamatay tao ang taong iyan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng katarungan na siya'y mabuhay pa. Subalit, ipinagpag lamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinintay nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang masamang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng palagay. Siya'y isang Diyos! Sabi nila, ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio, at malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at disenterya, kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga taga-roong may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami, ay binigyan pa nila kami ng aming mga kailangan sa paglalakbay. 3 buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon. Sakay ng isang barkong nagpalipas din ng taglamig sa pulo. Kambal na Diyos ang pangalan ng barkong ito na nagmula sa Alejandria. Dumaong kami sa Siracusa at tumigil doon ng 3 araw. Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa Regio. Kinabukasay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Puteoli sa loob lamang ng 2 araw. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula rooy, ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay hanggang makarating kami sa Roma. Nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin, kaya't pumunta sila sa liwasang Apio at sa 3 bahay panuluyan upang kami salubungin. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang manirahan sa isang bahay, kasama ang isang kawal na magbabantay sa kanya. Makaraan ang 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magtipon na sila, sinabi niya, Mga kapatid, kahit na ako'y walang ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Gayunman, wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Nakagapos ako sa tanikalang ito dahil kay Jesus, na siyang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Sagot nila, Wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Judea tungkol sa iyo. At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, nais naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo, sapagkat alam naming kahit saan ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Kaya't nagtakda sila ng araw. Maraming ang pumunta sa tinitirhan ni Pablo
Pagsapit ng araw na iyon, maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta. Sinikap niyang hikayatin sila tungkol kay Jesus. May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang sinabi. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makikinig kayo ng makikinig, ngunit hindi kayo makakaunawa, at titingin kayo ng titingin, ngunit hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, tinakpan ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi, makakakita sana ang kanilang mga mata, makakarinig ang kanilang mga tainga, at makakaunawa ang kanilang mga pag-iisip, at magbabalik loob sila sa akin, at sila'y aking pagagalingin, sabi ng Panginoon. Idinagdag pa ni Pablo, Sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga hintil ang kaligtasang ito na mula sa Diyos, at diringgin nila ito. matapos niyang sabihin ito, ang mga Hudyo'y umalis at mahigpit na nagtalo-talo. Nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon, sa bahay na kanyang inupahan at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Siya'y buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo.